Let's go, long ride, long weekend. Time check, nasa 9:30. So, target na sana sumakay sa Raymond Terminal sa Ligarda. Mga 11:30. Let's go. 11:30 nga ng gabi ang target namin makasakay sa bus pa Real Quezon Port. Dumating ako ng 11 ng gabi, maiksi ang pila pero di nga kami agad nakasakay dito. Dahil sa unang bus nga dumating ay ordinary at di kasya ang bike namin ng kasama ko. Alas 2 na nga ng madaling araw kami nang makasakay. Oo nga pala, ang biyahe pa Real ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 300 at 150 pesos ang siningil para sa bike naman namin. Hanggang 5 oras nga ang biyahe pa Real Quezon. Depende na din kung gaano ka-traffic ang daraanan. Sir, silipan mo ah. Kung meron ba kung may naiwanan. Okay na ba, sir? Okay na po. Wala na. Thank Okay you. na yan? Oo, okay na ako. Alas 7 nga nang makarating kami dito sa Real Quezon. Maulan sa mga panahong to, kaya duda din akong makakasakay kami. At baka nga cancel lahat ng biyahe ng mga barko dahil na din sa mga sunod-sunod na malalakas na habagat. Morning, nasa Real na kami. So, binaba kami nang wala man lang pasabi-sabi. So, kasama ko si Sir Jomar. Going to port, lagpas na alas 7. Tara na, sir! Binablog ko nga eh. So, lagpas na alas 7. Sana mahabol natin yung susunod na boat. Let's go! Welcome to Barangay Umos. Real Quezon. So, binaba kami kaganina. Walang pasabi-pasabi si kuya. Basta surprise mo. Magsibaba kayo doon. So, yun. Medyo nakahassle. Hassle talaga ngayong araw. Di namin nakuha na on time yung bus. Di rin namin nakuha on time yung boat ata. Ayun pala yung bangka eh. Asan yung bangka dyan? Saan sasakay? Ayun. Saan ang sakayan? Doon pa po no? Ano sabi sir? Tara doon. Dulo. Doon daw? Meron pa daw? Sige muna kasi. Tignan natin. Ang bike mo sir? Palista ka. Tsaka ID. Baka maghanap ng ID. Palista mo muna siya bago tumawid. Nga pala guys, bago ka makasampa ng barko ay kakailanganin mo muna magpalista dito sa bungad. Dito nga natatrack ng mga lokal kung ilan at sino ang sasakay sa barko. Nagkakahalaga nga pala ito ng 400 pesos kada tao. At nagbayad nga din kami ng 100 pesos para sa pagsakay namin ng bike. Ang total nga ay 500. May bumili na ng mais kaganina. Ano din? Parang may mahaba. Sir, ano mineral sa inyo? Kumakan na po. Magkano dyan? 30 ka po. Hanggang noodles ka? Hindi. Mineral. Bago nga umalis ang barko ay may mga coast guard na nagche-check. Di ko nga alam kung anong chine-check nila dito pero inikot nila lahat ng sulok ng barko. Kaya medyo tumagal din kami bago nga kami nakalayag. May mga coast guard nagche-check. Check sila. Nasa may pepesta na. Maulap nga ang kalangitan. Di ko alam kung anong dadatnan namin sa Humalig Island. Pero sana maging maganda ang paglayag namin at makarating ng ligtas. Mag-aalas 9 nang tuluyang umalpas ang barko sa baybay. 5 hanggang 6 na oras pa nga ang bubunuin namin dito sa barko. 5 to 6 hours biyahe. Baliwan muna sa bangka. Ang Humalig Island ay matatagpuan sa silangang bahagi ng Pilipinas sa probinsya ng Quezon. Ito ay nasa karagatang Pasipiko, partikular sa silangan ng Polillo Island. Ang Humalig nga ay isa sa pinakamalayong munisipalidad sa Quezon
at bahagi ng Polillo Archipelago at may 150 kilometro nga ang layo nito dito sa Manila. Mag 1:30 ng tanghali nang marating namin ang Humalig Island. Kung i-describe ko ang buong biyahe namin ay hilong-hilo talaga ako. Lalo na nung papalapit na sa Humalig Island. Lakad lang. Lakad muna. Grabe yung alon. Nakakabaliw. I love Jomalig. Bayad muna ng environmental fee bago makapasok. Tapos magabay kami papunta doon sa may beach resort, yung Tejada Beach. Grabe, parang namatay ako doon sa biyahe kanina. Uy, sir. Sir Jamar. Dito nga sa bungad, pagpasok mo ng arko ay nakaabang na ang lokal. Kailangan magbayad ka ng environmental fee na nagkakahalaga nga ng 150 pesos per head. Unang ahod. Si Kuya, gagawin daw kami pero iniwan na kami. May signal nga pala dito sa Humalig, pero di lahat ng area ay meron. DIY nga pala itong lakad na to, pero maswerte may nakilala kami sa port na may ihahatid din sa mismong pupuntahan namin. Ganda na daan. Touchdown, Tejada Beach Resort. Medyo cute lang nung daan kanina. Simple tsaka presko. So set up muna siguro kami. $2:59 ng hapon nang marating namin ang beach resort. Ang una nga naming plano ay magluto ng kakainin dahil nga di pa kami nanananghalian. Uy, hindi pa bumubukas! Dami na yan. Parang lilipad na tayo dyan ah. Dami na tubig. Lahat kalatiin mo lang sir. Mac and cheese. Oh, diba? Di ko kasi alam kung trip mo eh. Baka di mo trip eh. Soda. Nag-set up na nga din kami agad dito. Pero ako nga nagpapahinga pa din dahil hilong-hilo pa din ako sa biyahe ng barko. Madali nga lang i-set up ang tutulugan ko kasi nakahamok nga ako dito. At ang kasama ko naman ay nakatent. So yan, anong oras na? Mag 3 or 4? Mga anong oras tayo dumating sir? Mga 1:30 to almost 2 dumating kami dito sa Jomalig. Tapos nag-register lang dun sa entrance para sa environmental fee. Tapos nag-bike kami mga 3 kilometers dito sa beach, Tejada Beach. So nag-set up lang kami ng... nakapag-set up na ako kasi nakahamok lang naman ako. Tapos si Sir Jomar naka-tent siya. So nagse-set up pa siya. Tapos ako higa lang. Namatay ako kanina sa barko lang ya. Sobrang alon. Sobra sa alon. Salamat kay Kevin dito sa hamok niya. Tsaka sa tent. Ginawa ko ng unan. Shout out sa kanya. Shout out.
Testing. Testingin mo na sir kung sinong unang mababagok. Kakalimot. Testing mo na sinong di makakauwi ng kompleto yung ulo. Ganyan lang kababa. Oh, okay na yan. So guys, kasama ko nga pala si Sir Jomar. Kawork ko siya. So, kamusta? Kamusta? Interview yarn. Kamusta? Yung aso naglaladian. Kamusta yung lumabas ka sa office at mapagbakasyon ka, sir? Super ganda. Amazing. Amazing. Ano masasabi mo sa day 1 natin? Sulit. Sulit. Sulit sa paghihintay ng mga bus. Banta. Super sulit. OMG. Ganda. So, sa day 1 namin, bumiyahe kami. Tapos, ngayon, pahinga lang talaga buong araw. Tsaka, set up na mga tent doon. Tapos, bukas pa talaga kami magbabike. Tapos, ngayon, maliligo. Anong oras na? 5? Mga 5 na siguro. Tapos, maliligo lang kasi hindi pa kami naligo buong araw. Sabi ko, maligo na lang kami. Tapos, para kasabay yung pagdigo mamaya. So, dito na, sir. I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again. I tell my friends I'm feeling like you're coming, 'cause I feel the sun. For the special touch you give, I'm needing it more than I ever did. I don't wanna be a sacrificing love. Before you I will. Finally. You should be here with me. No wasting time, yeah, you've been on my mind. Don't overthink it, you were there from the start when my heart became yours. Don't say we're over. You should be here with me. For the special touch you give, I'm needing it more than I ever did. I don't wanna be a sacrificing love. Before you I will. Kimpi. Luto lang. I keep waiting for you to call. Yun din ako. Ihaw. Pansin. Kaya, aga. Alas 8 na, nagluluto ka lang. Kaluto na. Pansit at matindihang pansit canton. Pansit at matindihang. Sample. Ano ba sinasampulan yan? Tigas pa. Stick. Dahil mo na dito sa ring karne. For ulam tonight, inihaw na lamb pork chop, rice, and super pancit canton with toyo. Hunguin mo na, sir. Tinawag pang sir pero utusan. Diba? Magalang. Itim. Itim.
Ang dilim. Parang multi, huwag na. Sobrang lakas ng ulan. Pasa kami. Pinag-ihit taas eh. 8:30 ng umaga, di pa din kami nagre-ready. Nag-iisip na nga ako kung itutuloy pa din namin ang itinerary namin para sa araw na to. Naikutin nga ang humalig dahil nga madilim pa din ang langit. Nung kinagabihan nga, sobrang lakas talaga ng ulan. Nabasa pa din ang tent ni Sir Jomar. Kaya napilitan nga siyang sumilong dito sa setup ko na may trapal. So, good morning. Binagyo kami ng matindi kagabi. Daming halamang nalaglag sa taas ng tarp. Buti na lang may dalang tarp. Nabuhay kami dahil sa tarp. Basang-basa yung mga gamit na nilabhan. Charis. Medyo maulan, so titignan kung makapag-ride ba ngayong araw o mag-extend. So talagang mag-ride eh. Parang pag di kami nakapag-ride, di namin naikot, parang mag-extend kami ng isang araw. Tsaka hindi rin naman makaka-uwi kapag masama yung panahon. Ayan, basang-basa lahat. Yan kami. Dito kami natulog kagabi ah. Yung tent niya nandun pa sa dulo. Binagyan siya tsaka pinasukan ng tubig. Napilitan siya pumasok dito sa loob ng tarp. Buti na lang may tarp. Thank you, Kelbs. Kelvin Santa Ana. Ingat na yun, ingat na yung tent mo. Tsaka gamit na gamit. Tsaka sa hammock, thank you. Sa'yo din yan. So, almusal. Meron sila dito ang tindahan, sila ate. So, pwede kayong bumili doon. Tapos, pwede din kayong magpaluto. Yung truck nung bike ko, hindi pa rin nabuburaw. So, ngayong umaga, kape sa kanila ng tubig para sa kape. Kasi nga, mahina yung lutuan ni Sir. Walang, ewan ko, hindi siya windproof. So namamatay din sa makikiinit kami. Libre naman yung init ng tubig dito. Tapos may natira pa kaming baboy kagabi. Yun na lang din. Tapos magluluto lang kami ng... Dahil pala din na lang natin yung lutuan mo, Sir. Kasi may bayad yung magpaluto doon. Para dito na lang tayo magluluto ng corned beef. Balik ko. Baliin kita. Yun lang. Yan yung tindahan. Ganda din. Dulim lang eh. Bahaw. Rice. Ayan, coffee. Hindi kumain ka na. Malamig na yun. Sobrang lakas mo. Ano, Renoy Shrine? Oo, tapos mag-iwan lang tayo. At least may natapos tayo. Oo, sabihin tayo ng sura. Hindi. Wala naman tayo na eh. Hindi na. So, nag-pack lunch kami. Yung tira kanina, kagabing kanin. Sana hindi mapanis. Tapos yung natitirang konting liempo. Tapos corned beef. Ganda ng view dito. Tagal ni Sir Jomar, nakatatlong tae na ako. Hindi pa rin siya tapos mag-ayos ng bike niya. Ang konti. So ride out kami mga ano. Anong oras na, Sir? Mga alas 10 na, no? 10:30. 10:30. Let's do this. Ganda. Dikit-dikit kasi yung mga ano dito. Picture tayo. Ganda oh. Ay, drone shot.
ito maliligo. Bukas, try ko ito walang dito. Marami isda dyan, be? Marami? I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again. I tell my friends I'm feeling like you're coming, 'cause I feel the sun. I'm waiting for the special touch you give. I'm needing it more than I ever did. I don't wanna be a sacrifice in love. For you I will. You should be here with me. No wasting time, yeah, you've been on my mind. Don't overthink it, you were there from the start when my heart became yours. Don't say we're over. You should be here with me. Ganda, putik! Ang lamig niya, ano? Ganda! Let's go, humalig! Unang stopover namin, kahit marami namin nag-stopover dahil sa picture. Ang target talaga namin yung walang hanggang puno ng pag-ibig. Dito sa Humalig yun. Nilook namin yung Humalig Island, siguro nasa 25 to 30 kilometers yung tingin ko eh. Pero siguro gagabihin na rin kami kasi ikutin talaga namin. Gusto rin namin makita lahat talaga. Ha? Yay! Fun! Welcome to Barangay Kasuduran. Ginaayos pa yung daan dito. Ayun oh! Ganda oh! Gagawa pa yung daan dito sa Barangay Kasaguran. What the heck? Mga mangroves. Mangroves yan, sir. Ganda doon, oh. Parang sarap na pumunta doon eh. Oh. Pero malayo pa kasi yung pupuntahan. So, hindi na siguro namin check yan. Lumiko na tayo. Hindi pa tayo lumiko? Lumagpas tayo? Sige, padyak na lang padyak. Pag sumemplang, okay. Dito nga na-realize naming lumagpas kami sa unang spot na pupuntahan namin. Sa sobrang saya at overwhelming namin sa pagbibisikleta ay nasa ikalawang spot na nga kami ng itinerary. Kaya nga napilitan kaming bumalik dahil nga nakakahinayang nalagpasan pa ito. Welcome to puno ng walang hanggang forever? Oo, walang forever. Dalawa yung daan niya, tapos nagkamali tayo, sumobra tayo. Hello po, good afternoon. So guys, ito yung puno ng walang hanggang forever. Walang hanggan. Walang forever. Naligaw pa kami kanina, sumobra kami, nandun na kami sa next destination. Binalikan lang namin. At minsan lang naman. Ng walang forever ay isa sa mga pinakapopular na destinasyon dito sa Humalig Island. Bukod sa natural na ganda ng isla, ang puno ay nagiging simbolo ng hugot o kwento ng mga pusong nasaktan. Ang puno ngang ito ay nakatayo mag-isa dito sa malawak na damuhan. Sinasabing binansagan itong puno ng walang forever dahil sa tila nag-iisang pagkakatayo nito na parang sumasalamin sa mga taong dumaan sa hindi matagumpay na pag-ibig. Sa kabila ng malungkot nitong pangalan, ang puno
puno ay isa ring simbolo ng tibay at katatagan dahil kahit mag-isa ito, nananatiling buhay at matatag sa harap ng hamon ng kalikasan tulad nga ng malalakas na hangin at bagyo. Kaliwa, go, go, go. 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 Kato kasuburan for the second time. Punta tayo. Yan yung Golden Sandbar. Golden Beach. Siguro diretso lang tayo, sir. Golden Sand, mga parang wala pang 1 kilometro dun sa ano eh. Yun tayo. Puno lang walang forever. Tapos ito, 30 pesos na ate. Isa. 30 pesos ang entrance dito sa Golden Sand. So, dinaanan na rin namin siya. Tara, picture tayo, sir. Our hearts beat to the I love Golden Sand. Dito yan, sa Juvali. I feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky. Just two hearts running, never sleep, never stop. Every shot Parang meron siyang lahat ng galing kami doon kaganina eh. Doon kami dumatas, dito kami pumasok. Tapos ewan ko ba ano ba yan, ilog or galing din sa kabilang dagat. Tapos nagme-merge siya rito. Papunta rito sa dagat. Grabe. Lumulubog yung paa mo dito, sobrang lambot nung sahig. Uy. Uy, ang lambot dito. Grabe oh. Dito. Ewan ko lang kung may isda, pero kanina may nakuhuling ibon. So baka mayroong malilit na isda dyan. Ang ganda oh. Wala nga tao-tao. Solong-solo mo tong lugar na to. Parang kami yung tagapagmay-ari ng lupa dito sa Umalig. Ang ganda ng mga rock formations. Parang ayoko na subukan tong rock formations kasi may ano yung pa ako. Madaling sumuko. So hindi ko na itatry pala, wag na pala. Ikaw sir, gusto mo? Tumapa? Doon no? Gusto mo? Ay dito tayo dumaan kasi oh. May daan na naman pala rito. Yan. So yung unang mabagok siya yung nagbabayad ng ano, mabayarin natin sa transient. Ganda na lang. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake. Maulap-ulap pero tamang-tama lang. Hindi ka masyadong sunog. Maganda pa din yung lugar dito. Kahit medyo maulap, di mo talaga ano. Wala masyadong turista kaya maganda rin dito. Talagang remote. Hindi naman masawing remote kasi may mga signal eh. So, enjoy lang talaga. Hindi siya ganun ka-crowded dito sa Manila. Ganda lang dito. Dito kami ngayon. Ha? Tsaka, presko talaga. Ganda ng mga puno. Wala masyadong establishment. Talagang yung mga gusto ngayong kapayapaan na sa buhay. Charot! Dito kayo magpunta. Humalig! I'm waiting for the special touch you give. I'm needing it more than I ever did. I don't wanna be a sacrifice in love before
you I will. So, yun, papunta kami sa next destination namin, parang something Dingain Cove. Siguro mga nasa 5 kilometers, 6 kilometers siya. Medyo natagalan kami sa sandbar kasi ganda mag-picture doon. Uy, ang daming uwak! 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 Ang daming uwak, ang galing. Ang galing, oh. Galing nila magpalipad ng pakpak nila, eh, no? Tapos sumabot siya doon sa sunod na ano lang. Let's go! 12:24 na. Sana matapos namin yung Humalig Island. No? Medyo natatagalan kami kasi mas maraming picture eh. Sa video shot, sa kaganda. Let's go! You should be here with me. No wasting time, yeah, you've been on my mind. Don't overthink it, you were there from the start when my heart became yours. Don't say we're over. You should be here with me. Solo! Sa'yo ang pizza! Huh? Ganda! Ang ganda ng mga ano rito, daanan. Ang sarap! I'm waiting for the special touch. Wala atang video! Wala atang... Tira, dito na hindi na-videoan! Lahat maganda videoan eh! Be a sacrifice Kanto-kanto eh, oh! for you. Walang tapon! Lahat! Kada kanto! Sarap mag-bike dito! Kayahay! Welcome to Kayahay! So ayun, medyo rough road lang dito sa may Hayahay Road, pero kaya carry naman. Tsaka naka-gravel naman kami. Kayang-kaya. Ganda rito, mapuna. Hello! Hello, shout out! Shout out! Bikers! Bikers! Welcome to Kasuguran, Humalig, Quezon. Wow, siya init eh. Diyan daw may tubig. Wala? Kasi nag-brown out nga kanina. Woo! Downhill! Woo! Downhill is real! Woo! Woo! Ang tarik! Rolling! Maganda! Dito nga, paglagpas mo ng sandbar, mag-uumpisa na din ang mga ahon at ang mga mas madalas na rough road na nadadaanan namin. Kayang-kaya pa din naman ang padyakan dito. Lang to eh. Now because I'm a girl, you need to help me when inside. You want to help me, but I have the care. I have the care, baby, I'm enough. Yeah. Now because
Malapit na ba tayo? Malapit na sumuko. Narinig ko na yung dagat. Kuya, saan po banda dito yung Lingayen Cove? Dito po? Tignan ako doon. Papunta tayo ng Lingayen Cove. Ayun na, nakita ko na. Ayun o, yung mga may nagpipicture. Struggle sa cameraman lagi eh, oh. Hindi ako makatingin sa camera, mas may vlog ako rito, putik. Puro buha ako. Little Batanes ng Humalig Island. Doon, puntahan namin to. Ay, saan ba ito? Ito, may nagpipicture. Go! Yan, dahil mayayabang kami, dadalhin yung bike sa taas. Pangyabang. Sige sir, i-trek mo kasama yung bike mo. Kayang-kaya. Trekking malala. Kung gusto nyo nga rin maranasan ang Batanes ay dito sa Humalig Island ay may tinatawag ngang Lingayen Cove o kilala nga din na Little Batanes dito. Kilala nga ito sa berdeng mga burol nito at sa mga rock formation na maaabot tanaw mo nga ang malawak na karagatan na kagaya nga sa Batanes. 10 kilometro nga din ang layo nito mula sa tinuluyan naming resort. At di kagaya sa ibang mga beach resort dito sa Little Batanes ng Humalig ay tahimik at di pa komersyaladong lugar. Tamang-tama nga sa mga taong naghahanap nga ng tahimik na lugar para makapagnilay-nilay. Ayan yung tinatawag na white beach dito sa Humalig. Ganda oh. Parang Boracay, pinagkaibahan lang, walang magtitinda. Pero sulit na sulit yun oh. Tingnan mo, sana hindi yan, pagbalik namin dito, hindi na siya, ganyan pa din siya. Natural lang. Mga rock formation, alon, hangin, ibon. At saka mayayabang na sikista. Ayun oh, umakyat ng umakyat ng bundok para lang yabang na pag-picture dito sa tinatawag nilang parang Batanes. Batanes ng ng Humalig. Ganda. Grabe, sulit na sulit. Grabe, sarap dito tumambay oh. Kung taga dito lang ako, lagi ako nandito. I'm waiting for the special touch you give. I'm needing it more than I ever did. I don't wanna be a sacrifice now. For you I will. Welcome to Humalig! Maganda din dyan naman, actually. Maganda din yung view dito sa isang site. You should be here with me. No wasting time, yeah, you've been on my mind. Pero hindi na rin namin puntahan yung kabilang bundok kasi same lang din naman. 1:25 ng hapon nang marating namin ang Little Batanes ng Humalig Island. Guys, dito nga pala sa Little Batanes ay may mga babayaran din kayong entrance fee na nagkakahalaga nga ng 100 pesos. 2 rock formation nga ang pwede nyo din akyatin dito. Pero isa na nga lang ang inakyat namin dahil nga may hinahabol nga kaming oras sa pagbibisikleta. Ano tawag dito sa to ate? Little Batanes. Kaya pala palang Batanes talaga. Welcome to Little Batanes ng Humalig Island. Ganda. Kakaakyat lang namin doon sa taas kaganina eh. Ganda oh. Wala masyadong tourist ngayon, so kami lang yung feeling ko kami lang yung tao dito. Ganda. Kahit saan mo tignan talaga, kahit anong kumbaga parte nung napuntahan namin ngayong araw, sulit na sulit.
Ganda. White sand beach dito. Tsaka dun sa kabila, white sand beach dun sa kabilang side nitong bundok. So, punta na kayo dito guys. Good. Sa akin, good yung magbike dito. Ang ganda. Sulit na sulit. Sulit na sulit namin. Kahit sa tingin nga, ang ganda ng view. Ito nga pala guys yung dinaanan namin papunta dito sa Little Batanes. Kung makipot na nga ang nadaanan namin ng mga nauna ay dito 1 kilometro papunta ay ganito na nga kakitid ang dadaanan dito. Saktong-sakto sa gulong ng motor na nga lang. Challenge nga din dito ang pagiging mabuhangin niya. Kaya sobra ang pagbabalance ko para lang di sumemplang. Sobrang lawak nga nitong lugar na to at kakarampot nga ang makikitang traces ng mga sasakyan sa sahig kaya hirap nga din kami malaman ang dadaanan dito pabalik at papunta sa susunod naming itinerary. Wala nga ding signal dito magmula nang pumasok kami sa malawak na damuhan na to at wala ding mga signages kaya naghahanap nga rin kami ng mapagtatanungan talaga. Be! Dito ba yung daan? Padala-diretso lang na. Pakalsada? Pamana? Pamana. Sige daw, dire-diretso lang. Ang taas na nga ng talahib nitong dinaraanan namin. Napaisip nga ako kung tama pa ba tong way namin patungo nga sa susunod naming itinerary. Putik kanda mo. Parang ito pa talaga yung daan dito. Parang dumadaan dito ah. Tama pa ba to sir? Parang iba na yung daan natin. Madamo na. Shortcut! Woo! Shortcut! Finally, nakapatag din. Sobrang saya ko nga dito. Nakita na din namin ang sementadong daan. Sobrang tagal nga namin pumadyak doon sa lugar na madamuhan. Ganto. Nagawa na rin yung daanan dito. Solo ba, no? Minsan lang magsabay sa linya at ngayon nakapapal yung yung daanan dito. Itong ginagawa pa. Diba? Aerial view? Aerial drop? Aerial shot? Lahat ng aerial. Just es bueno, beach resort. Shout out sa lahat ng followers ko! Shout out sa Tisochi! Saka shout out kay Kuya Omar! Sa mga piyesang libre at saka sa GR. Welcome to Humaling! Woo! Buti ng san dito sa Pamana Beach Resort, Little Boracay ng Humaling. Welcome to Boracay. Pino yung ano dito. Yung sun. I keep waiting Ito siya. for you to call. Sobrang Thinking ligaw na that I'm tubig. gonna need a miracle. Wasted Ganda, tsaka again. pino yung ano, I tell buhangin. my friends I'm feeling like you're coming cause I feel the Iba-iba yung kulay ng buhangin dito eh, no? Kung gusto nyo nga rin maranasan ng Boracay Sand dito sa Humalig Island ay may beach ngang puting-puti nga din ang kulay ng buhangin. Dito sa Pamana Beach, nakilala nga din dito sa tawag na Little Boracay. Parehas din ang buhangin dito kagaya nga sa Boracay. Pero para sa akin, ang pinagkaibahan nila ay walang mga establishmento sa paligid ng karagatan dito. At walang mga bar at restaurant. Tanging huni ng ibon, nagaspas ng dahon ng puno ang maririnig mo rito. May entrance fee nga pala dito na 50 pesos para sa mga magde-day tour. At sa mga gusto naman mag-overnight dito, meron naman kayo marerentahan ng mga kubo. At kapag nauuhaw ka na nga sa pag-ikot dito at paglangoy ay pwede nga kayong makabili ng fresh na buko sa kanila. Don't overthink it, you were there from the start when my heart became yours. Don't say we're over. You should be here with me. Pag pupunta kayo dito, walang mga signages, so diskarte na lang. Google Map kasi kami yung
Pero kung meron kayong mga guide, okay din. Mabilis lang. So kanina, medyo akala hindi kami nagbayad. Iba daw yung inabutan kasi namin. Munti ka na kami sigilin muli eh. Buti may video tayo na nagbayad. Hindi lang nakita kung sino yung binayaran natin. Oops! Let's go! Dito na tayo papaspas, sir. Para mabutan natin. 3:38 na nga ng hapon nang tuluyan kaming umalis sa Pamana Beach at mag-umpisa nga muli pumadyak. Isa na nga lang ang natitirang tourist spot na pupuntahan namin dito kaya feeling ko nga kakayanin naman makabalik bago magdapit hapon. Papaspas na nga din kami ng padyak dito at nangangalahati pa nga lang talaga ang itinerary namin sa araw na to. Side trip muna kami dito sa Apad. Barangay Apad. Bili kami ng isda. Sabi nila dito daw kami bumili para mamayang hapunan. Medyo side trip. Parang kalahati pa lang namin humalig. Sa dami ng pictures na ginawa namin tsaka drone shots. Yung mga naglalaro. Si Baby nagtatampisaw. Ba't ka nagtatampisaw? Enjoy lang. Tatampisaw siya eh. Cute ng bata. Time check, mag-alas 4 na din. Yan, pili ng isda. Dayo ng dayo para sa isda. Ito ata, itong kanan. May mga sila, banyera. 1 kilo lang, kuya. Pwede na yun, sir. Kumakain ka ba? Paluto natin. Octopus. 140 per kilo. Surprise. Dara. Shout out nga pala sa mga nakatambay dito sa pag-guide sa amin. Thank you. Kakaliwa dyan, sigurado. Si Doggy, nasa gitna. Rough Road! Gravel Gaming, papuntang Kalaway Cove. Tatawid na tayo. Ito yung hindi na-detect sa Google Map, pero may daan siya. Rough Road. Kaya tutol ka. Kaya putol tayo. Nakita ko yan! Naligo ako sa oras. Rough Road, ingat! Dahan-dahan na lang. Sige. Dito kabila yung maganda. Sorry. Grabe yung mura ko. Ay! Ay, bakit mandana yan, oy? Kasi parang may shot ka sa akin. Ikaw naman eh. Ayoko mo. Ang ganda na itong terrain dito, putik. Putik ka. Parang yan din dinaanan namin sa Linggalan, pero mabato. Hindi maputik. Dapat matigas lang yung kamay mo eh, para hindi ka sisemplang eh. Grabe yung kanina, buti ang tigas ng ano ko doon, kundi lunod kami doon. Pare-pares kaming lunod. Bayin mo na. Kesa dumulas, paahin mo na sir. Sige, gravel ka! Pakita mong gravelista ka! Sige, mag-gravelista tayo.
Teka, wala akong makita. Lahat nag-shades ako. Oh, teka. Di pa nga kadagdag nga ano ko. Kailan ako sa Seplan? Ang tagal mo. Ang tagal mo, sir. Putik ka. Woo! Nagpas din! Grabe yun. Ito yung pinaka-exciting na part ng ride na to. Hindi lang, ano, putikan. Ang daming damo. Kainis. Whoop! Oh, mangroves. Mga mangroves here. Makikiran po. Tignan mo, sir, kung nasa na tayo. Ay, beach kasi may mga trail din dito ng mga motor, sir, eh. Balik namin, buti ka na naman namin lagpasan. Medyo alas 4 na, pero try pa rin namin matapos yung itinerary, lahat ng tourist spots, padaanan. Para makita nyo din. Woo! Ganda! Kanina nag-trail pa kami. Lumubog yung buong bike, kalahati ng gulong putik. Woo! Ganda pa din. Basta ganito lang yung padyakan mo, okay na eh. Diba? Ito na yung huling tourist spots na pupunta natin ngayon. Spots. Wala, yan na yun. Tapos yung huli, paikot na yun. Yung letter E yung pinakamalayo. Diyan na ba? Ako, wala ako sa to, no? Ha? Diyan ba? Baka ibang beach ko. Ate, dito po ba yung ano? Ano yun? Kanawayan? Kanaya. Ay, malayo. Nalagpasan na natin. Wow, doggy, no? Hello po. Pwede ba maglakad sa beach? Tumagpas kasi kami. Saan po? Papunta po kaming ano yan? Kanawayan? Lumagpas pala yung pasok namin. Doon, may sign doon sa may kalsada. Hindi ko napansin. Malalim po ba pag dyan kami dumaan? Okay lang, kaya yan. Ayun! Naligaw po, makikiraan. Thank you po, kuya. Iba pala kulay ng ano. Talaga? Ay, may sign daw doon, di natin nakita. Kaliwa, daan doon. Pag luto mo ng putol na kalsada, yung pag ano, yung nag-iwot. Saan doon? Hindi ko matandaan eh. Palit ng kalsada. Nagpalit ng... Ay, ang layo nun! Sa mga oras na to, confirm nga, naligaw nga kami. At sobra-sobra pa ang padyak namin. Iba nga ang nakapin sa Google Map at di na rin nag-update ang mapa dahil nga walang signal sa mga Ay, oras na to. natin. Makakalapit po. Makakalapit po Hindi kami. naman din ay. Sige po. Pag kaya nyo itulak yung... Kaya yan, tulak namin. Tara, thank you kuya. Diretso lang yan. Opo. Pagdating mo doon, makikita yung bato dyan sa unahan na yan. Okay po, thank you po. Yun. Sino gumawa niyan, be? Bangka nyo? Wow! Gumawa sila ng bangka, oh. Namimingwit din kayo? Namimingwit kayo dito? Ay, hindi. May PC. Ang cute, oh. Sabi nga ng mga lokal, pwede namin lakarin dito sa Dalampasigan. Pero di namin alam kung gaano nga kalayo.
Pero ang sign na nandun na kami sa lugar na pupuntahan namin ay may Hindi, makikita Homer. nga kaming malaking pagong. Isa sa mga naging challenge namin sa mga oras na to ay ang bigat ng pagtulak ng bisikleta sa buhanginan. Sobrang bigat itulak ng bike namin. Tulak pa Kahit more. hindi nga ganun karami dala namin ay Kasi talagang lumampas. napagod ako sa mga oras na to. Babalik tayo sa beach front. I'm trying to live in the moment. We gotta live in the moment. Yeah. Well, we're just Galing yung wasting pagkalinis. time, fighting the inevitable. I can't do this anymore. We're just wasting time. So you better go. So you better go. I'm gonna miss you. So, ayan. Naligaw kami. Ewan ko saan yung pinasukan namin. Hinahanap namin yung Kadawayan Beach. Wala akong makita. Yung turtle na tinatawag. Ewan ko, pero mukhang turtle naman yung dalawang isla dun ah. Tapos yun, walang katao-tao. Kami lang dumumi. Na, suko na tayo, sir. Suko na. Suko na. Tawid tayo. Don't stop for anyone. Don't stop moving your Kaya, kaya. body. Don't Kasi dyan pa stop. tatawid. Don't stop for anyone. Don't stop moving your body. I want Sabi makikita na daw dito yung turtle, pero wala akong makita ang turtle. couldn't if I Welcome to Dubai. Welcome to Dubai. Dubai. Mga kamote. Discover talaga tayo pagka naliligaw eh. Saan ba ang daan dyan? Ang tanong. Saan tayo dadaan dyan? Ayun, may bahay, sir. Punta tayo sa bahay. Ay. Ligaw pa nga, oh. Doon kami galing. Ewan ko, sa dahong yun. Napakalayo. Ligaw, hinahanap namin yung exit dito. Katol pa more. Pasok tayo dyan. Ha? Asan yung turtle? Ah, yun! Bakit parang baliktad to? Yun daw yung turtle dito sa Kanawayan. Talaga. Turtle rock. Mukha pa turtle, guys. Naligaw pa kami. Ang layo ng pinuntahan namin. Kaya pala sabi ni Kuya, turo ko na turo. Yun ba? Yung dalawang island na yun? Akala ko itong dalawang island na yun, may kadikit yan kanina linalakad namin. Hindi pala daw yun. So, walang katao-tao pa din dito. Di na ako makapag-drone shot, lumubog. Grabe na yung narating namin dito. Tinulak namin tong bike. Backdoor Kanawayan Beach. Tao. Tao po, naliligaw po kami. Kami po'y mga kamote. Walang tao. Sir. Diretso. Sige, walang tao. Walang katao-tao. Ba, wala na nagbabantay dito. Saan tayo dyan? Saan ba yung labasan? Sige, bike. Pag may nakita tayong tao, i-approach natin. Ingat, buhangin. Ligaw na natuluyan. Sa wakas, nakapag-bike din.
daw doon. Grabe. Ang weird. Nung dinaanan natin. Saan tayo babalik? Babaikin natin talaga to. Sige, dire-diretso. Tingnan mo muna sa mapa. Kung yung pinpoint mo ay ganun. Wala tao nagbabantay, putik. Hindi namin alam kung saan kami i-exit dito. Naligaw kami papunta, naligaw pabalik. Pag may nakita ang tao, sir, kapag agad. Kung hindi na natin maluluto itong pusit. Ay, itong octopus. Aso, sir, ha? Magtaubo ka na. Tao po. Kinakaulan na tayo ng mga aso. Saan yung labasan? Ano, sir? Sino unang papakagat sa aso? Wait lang, uy. Sige, go. Feeling ko yun, oh. Nakita mo yung flag? Sa White Beach. Diretso, diretso, diretso. Doggy, no. Doggy, no. Uy, tao. Kuya. Tao po. Hindi po, doon kasi kami sa may ano galing. Pinadaan mo na lang yan. Naglakad buhangin. kami. Opo. Tumawid pa po kami ng ilog. Nadiretso kami. Mayroon ng entrance, oh. Nakadiretso kami doon sa unahan. Tapos tumawid pa kami Ayun ng ilog. nga. Bale, ito na yung Kanawayan Beach. Kasi ang nangyari po, galing kami doon sa napakalayo. Nadiretso namin. Tapos doon kami, naglakad kami ng malayo dyan sa beach ha. Tapos tumawid kami sa ilog. Tawid pa kami sa ilog. Ngayon, nahanap namin yung exit. Wala kami makita ng tao. Tao po kami ng tao po. Wala ng tao man doon. Nag-alis na yung Kaya para nga sa inyo po. doon. Kaya Hindi nga po. Ano, bali, ayun, palabas ulit kami para makabalik ulit sa Tiyada. kalsada. Oo. Opo. Dito kayo madaan pagayan. Diretso po, tas kanan no, sa may flag. Oo. Tara, Sir Jomar. Sir, una po. Kayo. Lalagpasan na natin, sir, yung ano eh, yung rough road na hindi na-detect eh. Babalik tayo dun kung papunta tayong Apad. Di naman tayo papuntang Apad eh. Trust the Google Earth, charot. Yup, I think so. Oo, mukha. Yun o yung mga pine tree. Nakikita mo yung nakalinyang pine trees, yung may poste. Parang ito yung dinaanan natin kanina papasok dito, sir. Pero iba yung dinaanan natin. Tangina, tapos second round ng rough road to. Pag to, bumalik tayo doon sa dinaanan natin kanina, munti ka na ako sumemplang. Ha? Hindi. Hindi naman tayo sa Apad. Sa Apad nag-umpisa yun eh. Paglagpas natin ng Apad eh. Yan yung umpisa ng rough road, kamo. Asan dyan yung malaking Kanawayan? Bad trip. Akala ko si Kanawayan Ito nga, gateway. may signages naman pala kanina sa daanan pero di nga namin talaga Yan, napansin. yan, Ang layo nga ng inikot namin dahil na din sa layo ng pagkalagpas namin. Kaya ito nga, mukhang magra-round to nga kami dito sa daanang di na-detect sa Google Map. Yung rough road na parte ng ride na to. Guys, second round ng rough road dahil naligaw kami. Let's go! Paspadyakan tayo ngayon kasi alam na natin diskarte dito sa rough road eh. Diyan nakauna eh. I'm Sige, trying padyak. to live in the moment. We gotta live in the moment. Ayun, ito na yung totoo. Parang mali tayo na dinaanan, hindi dyan. Doon dapat sa kanan, nakala mo. Well, we're just wasting time, fighting the inevitable. I can't do this anymore. We're just wasting time. Kaya mas comfortable ka na. Wag-trade. So better go. Nadaanan mo na eh. Sige, diretso lang. I'm gonna miss you. Ayun, kung gaano ka haba. Oh,
matigas. Matigas yan, matigas yan. Go ka. Oh, oh, oh. Don't stop for anyone. Don't stop moving your body. Don't stop for anyone. Don't stop moving your body. I won't forget you. I couldn't. So dito kami naligaw kaganina guys. Very wrong decision. Very wrong decision. Woo! Wrong decision. Ngayon, padyakan na talaga sir. Tapusin na natin para makakain na. Hindi na natin nabutan yung ano, sunset. Sunshit na. Sunshit. Wala na sunset, sunshit. Rough road pa rin. Hindi naman actually rough road. Maputik na road. Muddy road. Suntukin kita para mahulog ka. Walang hanggang trail to ah. Ano sir? Asan ang desisyon mo? Mali ka na naman ng desisyon. Dito tayo sa kaliwa. Nice. Hindi na namin nakikita pa-exit dito, putek. Trail is trail. Woo! Saya! Woo! Walang hanggang trail. Uy, putik ka. Ng dagat kami nagbabike. Ito na yung huling daan na dadaanan namin pabalik ng Transcend. Wala pa sereno, wala pa ring signal. Pero mo dito yung pabalik ng tamang daan. Liblib pa din. Trail pa rin. Putik ka. Paggubatan ng putik. Dagat na yung gilid namin ah. Grabe, ang ganda oh. Parang ngayon lang ako nabuhayan uli. Putik ka lang yung linakbay natin. Ewan ko saan ba tayo naglakbay. So walang hanggan. Walang signal. Tara na sir. Ano oras na? Ano oras na tayo? 5:59 na, putik na. Meron na. Sa wakas, may mga tao na. Diyos ko. Sa wakas, may mga tao na rito. Nakalabas din tayo ng Kabihasnan. Kaliwa. Parang nataanan natin ito kanina. Ah, ibang basketball court yun. Ginabi na. Time check, 6:30. Maliwakan lang. Yung audio, yung nasira. Yung mic. Grabe. After years sa kagubatan, kami po ay lalabas na. At for the first time, nagkaroon din ng signal, mga kaibigan. Beach resort. Ano, ilang kilometers?
walk. Dagi! Yung walk 1 hour. 6 point. Last 6.1 kilometers. Sobrang dilim na. Binabi na talaga. Kanina 6.1, ngayon 12.1. Hindi na kalabas. Ang dalawa. Sa kalibliban. Grabe. Ano oras na ba, sir? 38 minutes na lang yung ano ko, memory card ko. Bait na ate, nag-init ng tubig. Parang himatayin na si sir eh. Sinisiraan. Sinisiraan. Kinakapos na ng hininga. Paano? Wala tayong kain ng tanghalian, no? Yun lang nga yung mali. Walang Hindi ka mo kasi ako sinasabihan na kumain na ng tanghalian. Eh, ako sanay ako nagbabike na parang kung ano lang yung kinain ko. sa umaga. Last minute noodles. Nakaka 38.81 kilometers lang. So, super complete na lang. Pabili nga dyan, sir. Mamatay na si sir eh. Oh. Itsura ng ano. Noodles. Kape eh. Kape stripe. Hanggang bukid, kape pa rin. Yung bukid. Salamat kay ate. Pinagtimpla niya pa kami kahit di naman siya nagtitimpla ng mainit na tubig. Thank you. Touchdown! Tejada Beach Resort. Nakabalik na kami na sa resort namin. So, 7:18 ang gabi. Mga matindihan talaga nangyari. So, magluluto pa ako ng puset kasi bumili kami ng puset 140 pesos per kilo. So, let's go. Sir, sige na ba? Parang di na kita makita. Parang halimaw na yung kasama ko ah. Napalitan na. Parang 2 pesos kami. Nagpaikot-ikot una. Tsaka yung huling spot namin kay kanina, nagpaikot-ikot kami para kaming hotdog doon. Feeling ko hindi na nga si Sir Jobber yung kasama ko. Feeling ko halimaw na eh. O, di ba? Iba ng kulay eh. Parang hindi mo na makita sa camera. Ay, naku, makapag-setup na rin. Mag-iihaw ako ng puset. Finally. Finally, boy, si Sir Jomar! Yay! Dito nga sa Tejada Beach Resort na tinuluyan namin ay napakabait nila ate. Hinayaan lang nila kaming gumamit ng kusina nila at kumuha ng mga rekado panimpla at pansahog sa mga niluluto namin. Hinanda ko nga lang itong octopus na nabila namin at prito nga ang narekomenda nilang luto para dito. Iba ng kulay Kumbaga kalamares ang datingan. Kaya hinugasan ko at saka pinakuluan ko na din agad ito. At habang nga naghihintay, may nakita nga akong isda kanila ate at binenta niya nga sa akin to sa halagang 100 pesos per kilo. At sumakto nga lang ang laki ng isda at 100 nga ang binayaran ko. Ihaw nga pala ang naisip ko para dito. Hinugasan ko na nga at tinanggalan ng hasang at sinabay na ding ihawin agad na nakaredy na dahil nga ginamit yung ihawan. Sa totoo lang, mag-aalas 8 na to ng gabi. Gutom at pagod na kami pero trip pa din talaga mag-ihaw Nagbike, at walang tanghali-tanghalian. magluto-luto kaysa nga sa magdilata Hindi ka dahil nga nang sobrang may sariwa matay ang si mga Sir isda kanina. rito. Charot. Yun naman. So, ngayon, anong tawag dyan? Octopus. Yung octopus na binili namin sa, ano nga ang pangalan ng lugar na yun? Apan? Up. Basta yun. Alayan ng side hustle natin, makabili lang ng... Ano, hindi ako makapag-decide eh. Yes. Ikaw. Tuwing nagbabike nga ako, yung last night yung isa sa lagi sa malungkot na parte ng ride. Alam mo, babalik ka na naman sa lugar na maingay at magulo. Pero masaya pa din kasi nabigyan tayo ng pagkakataon makapagpahinga at maranasan yung buhay na payapa kahit saglit lang. Walang iniisip na kahit ano. Naririnig mo lang ang paghinga ng kagubatan. Time check, mag 5:30 na, so... Uwi na siguro kami. Medyo bitin. Pero inahabol namin na hindi na rin sumabay sa crowd bukas. Sa huling araw ng holiday. So, dapat maaga kami sa port ngayon. Magkakapin na lang din muna kami. Tapos, tigpit. Parang gusto ko pa mag-shot ng drone sa beach kasi kahapon hindi na rin kami talaga nakadigo sa beach. Kasi mas hinabol naman yung itinerary. So yun, ayoko na rin nun mahasil bukas. So, better siguro umuwi na. Siguro babalik na lang.
pabalik na lang ako. Hindi ko pa alam kung sino mga kasama. Pero sulit. Yung 4 days, mahirap kunin ng libre yun. Yung holiday na 4 days. Kailangan vacation leave yun kapag ka nagkataon. So, grateful naman na naging long weekend yung ngayong August. Ngayon, August. Kailan tayo nag-start, sir? August 23? August 23, 24, may nag-start ng gabi, 11:30 ng gabi para pumunta sa Raymond Bus. Tapos medyo natagalan lang din sumakay kasi di in-expect na super dami din pala ng papuntang Infanta. So nakasakay kami mga alas 2 na ng 23 ng umaga. Tapos nakarating kami ng port mga 7:30 to 8 a.m. Then Bangka mga nasa 5 hours to 6 hours na siguro kasama yung waiting time sa paglarga ng bus. So nakarating kami ng port ng Humalig mga 2 to 2:30. Tapos kasama pa yung hilo tsaka super hilo sa bangka. So, medyo wala pa akong energy nung day 1. Day 1 namin dito sa Humalig. Day 2, doon na namin, medyo binagyo kami talaga ng day 1 ng gabi. So, nag-start kami ng day 2 para sa itinerary namin mga alas 10 na talaga. 10 to 12 ata kami nag-start kasi nga parang ang sama ng panahon. Tapos pinag-iisipan pa kung itutuloy pa yung loop. So far, nakauwi naman kami kahapon, alas 7:30. Natapos naman namin sa ilang kilometers yun, sir? 48? 48.8 kilometers. So, kung isipin, puro maraming trail. Maraming trail, tapos, madilim yung daan. Walang masyadong ilaw. Meron yung mga may poste. Tapos, 2 beses kami naligaw. Una yung papunta, ligaw kami. Sumobra kami. Masyado kami nasarapan sa biyahe. So, pero binalikan namin kasi nga sayang. Yun yung puno na walang forever. Tapos, yung huling naligaw kami, yung hinahanap naman yung Kanaway Beach. Ba't ba kami naligaw noon? Nakita naman ni Sir yung iba daw yung nakapin. Layo na narating namin, super layo. Tapos, ang ginawa namin, dumaan kami sa gilid ng beach. Ang hirap itulak nung bike. Super layo, tapos nag-river crossing pa kami. Tapos, naghanap kami ng tao, wala kami makita ng tao, at saka wala ring signal. Basta maraming area na walang signal doon sa daan namin, kaya lalo kaming natagalan. So, yun. Doon yung huling biyahe namin pa galing Kanaway yung umubos na oras sa amin. Kaya inabot kami ng alas 7. Tapos wala na rin palang kain ng tanghalian. Ano pa ba? Nag-side trip din kami sa Apan? Barangay Apan para sa isda, kakahanap. Tapos pagdating namin dito may isda sila ate. Yun. Hammock gaming. Sarap matulog dito kagabi. So, dyan siya sa tent. Tent na nababasa sa loob. Grabe, gusto ko pa mag-extend. Takot ko lang talaga yung Pangilan, bad trip yung yung bangka nakakahilo eh. So yan, packing na kami. So, nadali yung drone natin. Finally, going home. Bigpit na. Walang iiwan ng kalat.
Check out namin. Sana abutan namin yung huling barko. No sir, ano? Bukas ka pa? Sige, bukas pa daw siya. Hindi, joke. Kung i-rate ko nga tong Tejada sa mga napuntahan kong beach resort, i-rate ko nga to ng 10 out of 10. Pinili ko talaga to sa mga lugar na nahanap ko sa Facebook kasi nga mapuno. Lalo pa nga, nakahammock setup ako. Pero if wala nga kayong dalang tent, nagpaparent ka pala sila dito. And also, mura din yung A-house nila dito na pwede nyong rentahan. May tindahan nga din within the site at malinis nga din ang CR. Mag-signal din at mababait ang mga caretaker. Isa nga din pala sa mga nagustuhan ko dito is dahil nga super tahimik lang. May enjoy mo talaga yung lugar lalo na kung kagaya ko kayo na gusto lang yung ganito. Ano sir, ready na kayo? Go na tayo! Hindi nagbayad ng list. 1, 2, and 3. Paalam na sir, oh. Una ka na. I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again. I tell my friends I'm feeling like you're coming 'cause I feel the sun. I'm waiting for the special touch you give. I'm needing it more than I ever did. I don't wanna be a sacrificing love. For you I will. You should be here with me. No wasting time, yeah, you've been on my mind. Don't overthink it, you were there from the start when my heart became yours. Don't say we're over, you should be here with me. I'm waiting for the special touch you give. I'm needing it more than I ever did. I don't wanna be a sacrificing love. For you I will. I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again. I tell my friends I'm feeling like you're coming 'cause I feel the sun.